Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong bagong developments tungkol kay Congressman Teves. So, binalita ito ng CNN Philippines, okay? Na ito raw si Teves pinoprotektahan ng mga warlords. This is ayon kay DOJ Secretary Remulla. Okay, yan ang ating pag-uusapan, yan ang ating i-react, pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para marami ang makanood at kakalat ito sa taong bayan. Okay? And also guys, i-follow, i-subscribe ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Especially itong update kay Congressman Teves. Nagpapamedya na naman itong si DOJ Remulla. So ito yung binalita ng CNN Philippines. Representative Arnolfo Teves Jr. is allegedly still hiding in Southeast Asia. Dati nang sinabi ni Secretary Remulla na paikot-ikot lang raw itong si Teves sa Southeast Asia, sa Timor-Leste, ganon. And it is being protected by a few local warlords. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said on Wednesday. Si Remulla na mismo ang nagsabi diyan kung saan niya nakalap yung kanyang intelligence na itong si Congressman Teves ay pinoprotektahan ng mga warlords. So, ni-research ko yan kung ano ba ang warlords. Sino ba yung nagpoprotekta dito kay Teves na sabi ni Remulla na warlords? Okay? Warlords meaning grupo ito, no? Marami. So, ni-research ko ito, ano ba yung warlord, no? Ang warlord daw is a person who exercises military, economic, and political control over a region in a country without a strong national government. So, ano ito? Kung totoo man ito, kung saan man niya nakalap ito, hindi natin alam, gawa-gawa lang ito ni Remulla, hindi natin alam kasi si Remulla ang nagsabi niyan. So, mahihirapan ang United Nations dito mag-capture o yung dalhin nila si Teves dito sa Pilipinas. Okay? Kasi warlords si grupo ito, no? So may mga armas. Yan ang ibig sabihin sa the way we analyze the meaning of warlords. Okay? So sabi niya ni Remulla, yun ang balita sa amin. He said in a media. Pero titingnan natin kasi ASEAN. Okay? ASEAN yan We'll see because that's under the ASEAN. Hindi naman direkta pwedeng pupuntahan yan ng mga DOJ, no, with Remulla. So they will coordinate. At wala pa namang exact na location na binigay itong si Remulla. Kaya nga sometimes hindi na tayo maniniwala dito sa sinasabi ni Remulla, Pero hindi tayo maghusga kay Remulla, pero dati na siyang hinamon ni Congressman Teves, no, sa kanyang mga salaysay sa media at hindi naman niya kinagat. Okay? Kasi sometimes itong si Remulla palpak rin itong mga impormasyon niya no? So taong bayan na ang nagsabi niyan. Hindi na sometimes hindi na papaniwalaan ng taong bayan. Pero ito bagong developments, let's try to analyze Remulla sa kanyang salaysay sa media. We can actually ask them more upfront about what's happening in their countries. Especially somebody who is a known terrorist, di ko pwedeng sabihin dito, in-spell out ko na lang, being harbored by anybody. Yan ang sabi ni Remulla. Ang CNN Philippines has contacted Congressman Teves, dating Congressman Teves. Contacted sa mga lawyer ni Teves for comment. Teves has previously denied sa akusasyon against him, including his alleged links to the killings in his province, calling them a form of political persecution. Remulla, meanwhile,
also said the government is still finalizing its letter to the United Nations. So itong si Remulla, sumulat ng letter sa United Nations, humingi ng tulong na they will inform the body that an arrest order has been issued against Teves, who has been designated as a TERRORIST. Government designated Teves, 12 others as TRRORIST. Okay? So earlier this month, a Manila court issued an arrest warrant against the ex-congressman for the murder of former Negros Oriental Governor Roel Digamo and the 9 others, asked if the supposed warlords are seen to hinder the arrest. Remulla said he believes they won't be a problem. Yan ang sabi ni Remulla, kaya lang raw yung mga warlords na yan na nagpoprotekta ni Teves. Pero hindi natin i-confirm if totoo itong pinoprotektahan itong si Teves, ha. Si Remulla ang may sabi niyan. He added that the Philippine authorities are now tracking Teves movements more tightly. Siguraduhin mo yan, Remulla, na yung mga nakalap mong impormasyon totoo ito, no? Baka hahamunin ka naman ni Teves dito. We considered it our duty to inform the United Nations so that the United Nations may as well do its duty of informing all the member states about the duty of rendition to arrest Arnie Teves and company and bring them back to the Philippines for trial. So dito sa balita, hindi na nagsabing Congressman Teves, Arnie Teves na lang. Kasi nga, tinanggal na si Teves sa Kongreso. Okay? He explained that duty of rendition compels other nations to arrest TERRORISTs and bring them back to the country where they are wanted on suspicions of criminal activities. So, yan ang bagong developments dito. Na itong si Remulla sumulat ng letter sa United Nations, humingi ng tulong para dalhin dito si Teves sa Pilipinas to face the trial charges against him. Okay? Kung itong sabi ni Remulla na si Teves ay totoong pinoprotektahan dito sa mga warlords, delikado ito. Okay? Pero sa tingin ko dito, analysis ko ito, I think we cannot believe on Remulla's statement. Kasi marami na itong napalpak itong si Remulla. Sabi niya noon, meron siyang ebidensya. No? Hinamon siya ni Teves na ipakita yung ebidensya. Wala siyang napakita. Di ba? So, Remulla, it is better said than done. Di ba? It is better said than done. So, dapat kikilos ka, Remulla, para paniwalaan ka ng tao. Diba? But we appreciate your effort, Remulla. Kasi meron pa nga siyang problema tungkol kay General Bantag. Hindi na nagpapakita rin si General Bantag. Pati itong si Teves, no? Kung ano mang ang developments kay Teves. So, yan lang ang ating marereact dito. Hopefully, itong si Remulla, mag-successful siya sa kanyang mga akusasyon niya kay Teves, di ba? Pero so far, nung una, akala natin, naniniwala tayo kay Remulla, but nung hinamon na siya kay Teves, wala naman siyang naipakita na to support sa kanyang mga aligasyon noon kay Remulla, di ba? Nung nagsabi, nandun siya sa Timor-Leste, hinamon siya kay Teves, at hindi naman niya kinagat yung hamon Di ba? So, dito, hindi natin alam. Baka si Congressman Teves mag-live, kasi hilig yan mag-live si Teves. Baka hahamunin na naman si Remulla. Ano kanyang mangyari dito, no? So, yan ang bagong developments dito. So, kayo mga audience dito, it's up to you kung paniwalaan nyo yung sinabi ni Remulla na pinoprotektahan ng warlords. Okay? Sa inyo yung opinion, no?
sa atin, sa ako opinion ko, hindi muna tayo makapag-conclude dyan, no? Unless merong ebidensya. Okay? So, like and share this video. By the way, i-comment, react. Pwede kayo mag-comment, react. Pag-usapan natin yan sa comment section. Pabor ba kayo sa sinabi ni Remulla or ano masasabi nyo dito? Anong analysis nyo dito? Okay? Mahirap ito eh. So, comment, react. Babasahin natin yan. Pag-usapan natin yan sa comment section. I-like, i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube. At subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Hanggang dito na lang. See you in my next video. Have a great day. God bless inyo lahat.